Ito ang ginintoang panahon ng ating mga tatay, ang dekada 70 at 80. Panahong hindi pa uso ang pagpapalaki ng abs o mga gym bodies. Ang mga lalaki noon, simple ngunit may tindig, may angas. Tumating na hanggang ng motor. Ikaw na rin ang nagganap ng sakit ng katawan mo. At may karismang natural, hindi gawa ng ilaw ng kamera o mga filter ng modernong panahon. Noon ang mga sex symbol ng pelikulang Pilipino ay walang arte, walang kieme, walang takot sa mga mapangahas na eksena at sa mga karakter na puno ng emosyon at tapang. Sa gitna ng makulay na industriyang yon, isang pangalan ng umangat. Nakilala siya hindi lang sa kagwapuhan at husay sa pag-arte, kundi sa pagiging matikas sa kama. Ika nga, tahimik pero matulis. Siya ang tinaguri ang King of Bold Cinema. Siya ay walang iba kundi si George Estregan. Ngunit sa likod ng kanyang kasikatan, maraming usap-usapan ang kumalat. Totoo nga bang totoo ang mga eksenang ginagawa nila sa kamera? Ano ang tunay na dahilan ng kanyang maagang pagpanaw? At may katotohanan ba ang mga balitang nag-uugnay sa kanya sa isang malubhang sakit? Sa video na ito, sabay-sabay nating alamin ang kwento, karera at mga misteryoso sa likod ng kanyang buhay. Isang alamat ng pelikulang Pilipino na hanggang ngayon ay patuloy pa ring pinag-uusapan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pakipindot na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Let's go! Si Jesus George Marcelo Ejercito, o mas kilala ng marami bilang si George Estregan, ay isinilang noong 10 ng Hulyo 1939 sa lungsod ng Maynila. Ang kanyang ama ay si Antonio Estregan na may dugong Tsino at Espanyol. Isang mahusay na sanitary engineer at tinuturing na isa sa mga unang profesional sa larangan na yon sa Maynila. Samantala ang kanyang ina naman ay si Dolores Hernandez, isang Pilipina na minsan ding kinoronahan bilang Miss Carnival Queen noong 1925. Isang patunay ng kagandahan at karisma na tila namana ni George. Mula sa pagmamahala ng mag-asawa ay 10 anak ang naging bunga at si George ang pangsyam sa magkakapatid. Marahil ay ilan lamang ang nakakaalam na utol din niya ang batikang aktor at dating Pangulo ng Pilipinas na si Joseph Erap Estrada. Isang koneksyong lalo pang nagbigay kulay sa kanilang pamilya sa mundo ng sining at politika. Sa panahong wala pang gadgets o cellphone, simple lamang ang ligaya ng kabataan ni George. Mahilig siyang maglaro ng basketball, football, magbisikleta at higit sa lahat ay ang umarte. Isa siyang batang puno ng sigla, likas na kumpiyansa at may kakaibang karisma na sa kalaunan ay magdadala pala sa kanya sa mundo ng showbiz. Ang mundong tuluyang magpapabago ng takbo ng kanyang buhay. Magkakasundo at magkadikit ang samahan ng magkapatid na George at Erap Estrada. Magkasunod silang ipinanganak kaya hindi nakapagtataka kung bakit magkapareho sila ng hilig at pananaw sa buhay. Mula taong 1947 hanggang 1954, nag-aral si George ng elementarya at sekundarya sa De La Salle University. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy niya ang kanyang edukasyon sa kaparehong paaralan kung saan kumuha siya ng Bachelor's of Arts in English mula 1954 hanggang 1957. Subalit sa kabila ng kanyang dedikasyon sa pag-aaral, unti-unting nahila ang kanyang atensyon sa mundo ng entertainment. Ang pagpasok sa showbiz ay nagsimulang mangibabaw sa kanyang interes dahilan upang hindi niya tuluyang matapos ang kanyang kurso. Sa panahon na yon, ang 1950s ay ang tinaguri ang Golden Age of Philippine Cinema. At sa kasagsagan ng kasikatan ng kanyang utol na si Erap Estrada, naging inspirasyon ito para kay George upang subukan din ang mundo ng pag-arte. Hindi niya alam ang desisyon na yon ay ang magiging simula ng isang makulay na karera na maghahatid sa kanya sa entablado ng kasikatan at intriga sa pelikulang Pilipino. Mula sa inspirasyon ng kanyang utol na si Erap Estrada, unti-unti nang nahubog ang interes ni George sa sining ng pag-aarte at sa edad na 22, tuluyan na siyang sumabak sa pelikula, Ang Ikaw o Ako noong 1962 na kung saan ginampanan niya ang karakter na Mayong Anselmo Regalado. Dito unang nasilayan ang kanyang natural na karisma at husay sa pagganap dahil sa ipinakitang gilas ni George sa pagsapit ng 1965 na bigyan siya ng malaking break sa Philippine cinema. At mula roon, sunod-sunod na ang proyekto na dumating sa kanya.
Taglay ang matikas na pangangatawan at matapang na presensya sa kamera. Madalas siyang gumaganap bilang action star o kontrabida. Mga papel na tila likas na likas sa kanya. Isa sa mga di malilimutang proyekto niya ay ang pelikulang Kid Brother, kung saan nakasama niya mismo ang kanyang utol na si Erap. Sa pelikulang ito, nakipagtunggali sila laban sa magkapatid na sina Paquito at Romy Diaz. Isang tagpong tumatak sa mga manonood noong mga panahon na yon. Nasundan nga ito noong 1968 ng pelikulang Suntok o Karate at patuloy pang lumawak ang kanyang mundo sa industriya. Taong 1972, nakasama niya si Eddie Garcia sa pelikulang Blood Compact at nakatrabaho rin ang magkapatid na FPJ at Andy Poe sa 2x2. Hindi rin pahuhuli ang mga batikang artista na kanyang nakasama, kabilang sina Anita Linda, Rosana Ortiz, Berting Labra. Mga patunay na si George ay isa sa pinakapinagkakatiwalaang aktor ng kanyang panahon. Habang patuloy ang pag-angat ng kanyang karera, hindi naman niya sinayang ang pagkakataon na tuklasin ang iba't ibang uri ng pelikula. Sa pagsapit ng dekada 70, pinasok din ni George ang larangan ng romansa at drama na kung saan ay mas naging mapangahas ang kanyang pag-arte. Ilan sa kanyang mga pelikulang nagmarka sa panahong ito ay ang Psycho Sex Killer, Udyok at Pulot Gata. Dahil sa kanyang dedikasyon at husay, ilang ulit siyang nominado sa FAMAS Awards kung saan 6 na beses siyang nagwagi bilang Best Supporting Actor at 6 na beses ding nominado bilang Best Actor. Taong 1972, unang beses niyang natanggap ang FAMAS Award para sa pelikulang Sukdulan, isang milestone na nagpatibay sa kanyang pangalan sa industriya. At dahil dito, tuloy-tuloy ang pagdaloy ng kanyang magandang karera sa mundo ng pelikulang Pilipino. Noong 1978, muling kinuha ni George ang Best Supporting Actor Award sa pelikulang Kid Kaliwete at hindi pa doon natapos ang kanyang tagumpay. Noong 1980, muli siyang pinarangalan ng FAMAS para sa pelikulang Lumakad Ka ng Hubad sa Mundong Ibabaw. Ang mga parangal na ito ay nagsilbing patunay ng kanyang talento at dedikasyon. Isang paalala na sa likod ng mga kontrobersya at matapang na papel na ginampanan niya, nanatiling tunay na artista si George Estregan, isang alamat ng pelikulang Pilipino. Ngunit sa kalagitnaan ng 70s, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa industriyang Pilipino. Ang dating konserbatibong tema ng mga pelikula ay napalitan ng mga kwentong mas makatotohanan, mas mapangahas, mas maangas, at tila mag-iinit ang iyong katawan pag iyong napanood. Sa panahon na ito, ay lumitaw ang mga pelikulang humahamon sa tradisyon, mga kwento ng pagnanasa, pag-ibig at moralidad sa ilalim ng anino ng lipunan. At sa gitna ng bagong uso na ito, mga bombang palabas o bembangan, isang pangalan ang muling umangat, si George Estregan. Hindi na lamang siya kilala bilang isang kontrabida o action star. Ngayon, siya itinuturing na tila torero sa kama ng mga aktres sa panahon nila. Isang aktor na handang gampanan ang mga papel na karaniwan ay iniiwasan ng marami. Sa bawat pelikulang kanyang tinanggap, makikita ang kakaibang dedikasyon at pagiging totoo sa bawat eksena. Hindi lamang siya umaarte sa harap ng kamera, isinasabuhay niya ang karakter. Ito ang dahilan kung bakit sa mga sumunod na taon, unti-unting nabuo ang bansag sa kanya bilang hari ng bold cinema. Sa panahon na yon, ang salitang bold ay hindi lamang tumutukoy sa kabastusan o hubaran. Para sa mga direktor at artista tulad ni George, ito ay nangangahulugan ng tapang sa pagganap, ang kakayahang ipakita ang mga maselang bahagi na madalas sa itinatago ng lipunan. At si George Estregan, higit kanino man, ay naging mukha ng tapang na yon. Kabilang sa mga pelikulang nagpatibay sa kanyang reputasyon ay ang psychological at sensual na drama na nag-eksperimento sa mga emosyon ng tao. Isa-isang tinanggap ni George ang mga proyekto na puno ng intensity, emosyon at physicality na kung saan madalas siyang ipares sa mga kilalang aktres ng mga panahon na yun. Makikita sa kanyang mga pagganap ang natural na chemistry sa mga leading lady, dahilan upang lalo siyang hangaan ng marami at pag-usapan ng ilan. Ngunit dahil dito ay nagsimulang kumalat ang mga usap-usapan sa showbiz, sa mga tabloid at chismis ng dekada 80. Maraming nagtatanong, totoo nga bang hindi lang acting ang ginagawa ni George sa harap ng kamera dahil tila napakatotoo ng bawat eksena? Subalit gaya ng maraming alamat, ang mga tanong ay nananatiling tanong, walang malinaw na patunay at walang opisyal na kumpirmasyon mula sa kanya o sa kanyang mga naging kapareha. Ang tanging tiyak, sobrang husay ni George sa pagganap.
na kahit mga eksenang sensitibo ay nagmumukhang makatotohanan at puno ng damdamin. Para sa mga direktor na kanyang nakatrabaho, si George Stregan ay isang perpektong aktor, profesional, walang reklamo, at laging handang ibigay ang lahat para sa pelikula. Sa bawat take, ipinapakita niya na ang pagiging artista ay hindi lang tungkol sa kasikatan, kundi tungkol sa katapatan sa karakter na kanyang ginagampanan. Ang mga pelikulang kanyang ginawa sa panahon na ito ay hindi lamang nanindigan bilang entertainment, kundi nagsilbing salamin ng panahon, ang mga pagbabago sa kultura, moralidad at sa pananaw ng lipunang Pilipino. Habang marami ang bumabatikos, mas marami ang humahanga, at sa bawat pelikulang lumalabas, lalo pang tumitibay ang kanyang imahe bilang isang matapang na aktor na walang takot sa kontrobersya. Sa likod ng kamera, si George ay kilala bilang maginoo, tahimik at mapagkumbaba. Ngunit sa harap ng ilaw ng pelikula, siya ay nagiging mapangahas, tahimik pero matulis. Isang taong kayang ipakita ang lahat, kaya't hindi nakapagtataka kung bakit hanggang ngayon kapag pinag-usapan ang kasaysayan ng bold cinema sa Pilipinas, ang pangalan ni George Stregan ang unang nababanggit. Isang aktor na hindi natakot sa limitasyon, isang alagad ng sining na tumindig para sa katotohanan, at isang alamat na tumula sa pagitan ng sining at kontrobersya. Sa kabila ng kanyang kasikatan, sa likod ng mga ilaw ng kamera at palakpakan ng madla, isang balitang hindi inaasahan ang yumanig sa mundo ng pelikulang Pilipino. Noong 8 ng Agosto taong 1988, sa edad na 49, pumanaw si George Stregan, isang pangyayaring nagpaluha sa mga tagahanga, kaibigan at kasama sa industriya. Ayon sa mga ulat, isinugod pa siya sa Our Lady of Lourdes Hospital sa Santa Mesa, Manila. Matapos ang ilang buwang pananahimik, ngunit matinding pakipaglaban naman sa bone cancer ang kanyang kinakaharap pala. Isang sakit na unti-unting sumira sa kanyang katawan. Bandang 12:00 ng hating gabi, nagsimula raw si George na makaranas ng matinding pagdurugo. Isang senyales na hindi nakakayanin ng kanyang katawan ang laban. Sa mga sandaling yon, doon pa lamang sinabi ng pamilya ang totoo na siya ay may bone cancer, at iyon na nga ang dahilan ng kanyang panghihina. Hindi pinanghinaan ng loob si George, hindi rin siya lumuhod sa takot. Bagkus, buong tapang niyang binigkas ang mga salitang lalaban ako, lalaban ako. Iyon na kanyang huling pahayag, isang mensaheng nagmarka hindi lamang bilang katapangan ng isang aktor, kundi bilang taong marunong humarap sa katotohanan sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Ngunit pagsapit ng 4:45 ng madaling araw, opisyal na idineklara ng mga doktor ang kanyang pagpanaw, at sa sandaling yon, tila huminto ang mundo ng pelikulang Pilipino. Ang mga eksenang dating puno ng aksyon, halakhak at sigla, napalitan ng luha, katahimikan at pag-alala. Ngunit bago pa man daw tuluyang lumala ang kondisyon ni George, 8 buwan na pala siyang dumadanas ng nasabing karamdaman. Sa panahon na yon, hindi agad ipinaalam ng kanyang pamilya ang tunay na kalagayan niya. Ayon sa kanila, nais nilang manatiling malakas ang loob ni George na maniwalang kaya niya pang bumangon at muling humarap sa kamera. Ngunit kasabay ng kanyang katahimikan, kumalat ang mga malisyosong usap-usapan na di umano'y hindi bone cancer ang sanhi ng kanyang panghihina, kundi nagkaroon siya ng AIDS, na umano'y nakuha daw niya dahil sa pakikipagrelasyon sa iba't ibang babae at sa pakikipagtalik sa pelikula nang walang proteksyon. Pero wala namang patunay o nakitang pruweba sa nasabing akusasyon. Walang sapat na detalye, may iba't ibang bersyon ng balita din ang kumalat. May mga nagsasabing biglaan, may mga nagsabing matagal na siyang may sakit, at tulad ng kanyang mga pelikula, ang kanyang pagpanaw ay binalot ng misteryo, usap-usapan at kalungkutan. Nakakalungkot isipin na ang taong minsang nagpatawa, nagpainit ng damdamin at nagbigay buhay sa mga karakter na minahal ng masa, ngayon ay isa na lamang kwento ng nakaraan, ngunit isang kwento na patuloy pa ring isinasalaysay ng kasaysayan. Sa huli, ang kanyang legasiya sa pelikulang Pilipino ay hindi lang nasusukat sa mga tropeyo o parangal, kundi sa mga emosyon o alaala ng kanyang iniwan sa mga manonood. Isang paalala na sa buhay na ang kasikatan ay pansamantala lamang, ngunit ang kabutihan at tapang ay walang hanggan. Sa mundong ito, hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo mananatiling buhay. Kaya habang nandito pa tayo, piliin nating maging mabuti, tapat at may pananampalataya sa poong may kapal. Hanggang dito na lamang po mga tropa.
Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless sa ating lahat. No hates. Respeto lang sa ating kapwa.